Yes, again, alright mga minamahal. Yeah, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Kung hindi ba naman talaga tarantado, itong si General's opinion, itong si General's viewpoint, oo, yung matandang general na sukdulan ng kasamaan, sukdulan ng pagkademonyo, sukdulan ng pagka-fake news. Huy, kupal ka, oo, nagsilbi ka pa naman din sa ating gobyerno, nagsuot ka ng uniforme, pero ano yung ginagawa mo? Labag to sa batas, yung nagpapakalat ka ng fake news, tapos sasabihin mo, it is part of the freedom of expression, it is part of freedom of the press. Kupal ka ba? Diba? O, eto kasi may mga post, mga minamahal. Kasalanan talaga to nitong tarantadong general na to eh. Kasi pinost niya ba naman na itong si General, itong si Ombudsman na tawag dito, itong si Boying Remulla, 'di ba? Ay pumanaw na daw. Mirisi Gaba. Oo, ang tawag niya dito. Kumbaga may kalaro na daw si Cabral, si Acop, maglaro daw po ng golf, oo, sa langit. Oo. Sinabi niya pang sa langit pero totoo, impyerno daw. Oo. Tinawag niya na lang sa kung mapupunta daw sa langit. Oo, 'yun yung sabi ni General's viewpoint. Ngayon, ito, nasundan kasi, nasundan mga minamahal, oh. Dapat kasuhan yung unang nagkalat ng fake news na yan, eh. Oh, sabi dito, breaking, Ombudsman Jesus Crispin Remulla has passed away a message via phone saying his life on the very day is continued to be honored and remembered by his friends and family. Rest in privacy, no press con muna. 1961 to 2026. By the way, naglabas mga minamahal itong si Lavanyo na hindi naman totoo na itong si Boying Remulla ay na-rest in peace. 'Di ba? Walang ganon. Oo, na nasa emergency rush. Walang ganon. Hindi totoo 'yon. Dapat itong mga nagpapakalat ng fake news na to, katulad ni ito search natin yung pangalan. General's viewpoint. Tingnan natin Tingnan nyo, ginawang pagkakitaan itong si Boying Remulla. Kung di ba naman tarantado. Ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Alright, yan nakakailang content na siya kay Boying. Isa, di ba? Pakita ko pa sa pangalawa. Kita niyan. Magandang araw mga. Boying Remulla gusto maparusahan mga biktima. Ito pa. Si Boying na naman. Antindi talaga nitong nitanda. Grabe yung paghanap buhay yan nasobrahan. Ito Boying, sunod-sunod Ginawang pagkakitaan si Boying Remulla. Ito pa yung malala. Yan. May kasama na daw maglaro ng golf itong si Acop. Oo. Tapos ito pa yung 153k views. Talagang sinunod-sunod niya mga minamahal Well, hindi natin alam kung totoo ba tong general or nagpapaka eme lang kasi may nagsabi na kafgo lang daw itong si General opinion. Pero saludo sa mga kafgo na totoo ang paninindigan sa bayan. Kung totoo man na retired to, dapat tanggalan to ng pensyon Diba? Tanggalan to ng nakukuhang sa gobyerno. Kasi sobra yung pagka-fake news, sobra yung pagka-fake news peddler niya. To the point na gumagawa talaga siya ng issue para magkaroon ng views. Gumagawa talaga siya ng issue para magpakalat ng false narrative. Which is nasirain ang admin. Oo, mga minamahal. Diba? Ito sa aking pagkakaalam Itong si General Viewpoint, pinakasuhan daw di umano ng kanyang asawa. 'Di ba? Dahil nga daw po ng bababae. Nahuli, nag-file daw po ng ethics complaint. Yan yung aking pagkakaalam na ichinismis lang sa akin. Ngayon, sabi ko, ibig sabihin hindi to nag-retired, natanggal. Kasi kinasuhan daw. Pero at the end of the day, nagkabalikan din naman daw sila ng kanyang asawa. Pero tanggal na sa trabaho itong si General Viewpoint. Tapos ang ginawa niya, nagtinda daw to ng mga chocolates. Wala namang masama sa pagtitinda ng chocolates. Nung naboring sa buhay, ang ginawa, naging fake news peddler. Dati supporters niya ni President Bongbong Marcos Dati sumusuporta yan sa admin. Hangang-hanga nga ako sa kupal na yan Dati, before, nung maayos pa yung utak niya, yung hindi pa maluwag yung tornilyo sa kanyang sentido común, okay siya kausap. Matindi, magaling, maangas. Merong dating Di ba? Pero nung natanggalan ng tornilyo,
yung kanyang utak at sumama siya sa mga bulok na prutas, tingnan ninyo, kung ano yung ginagawa ng kabila, ginagaya niya na din. Kasi idolo niya nga si Maharlika, mga minamahal eh. Kung ano yung ginagawa ni Maharlika, ginagawa din nitong matandang to. Oo. Napakatindi mo, boy. Hindi ka ba natatakot? Di ba nakasuhan ka na? Well, before may nagkaso dito kay Viewpoints, kasi nagpakalat to ng fake news eh. Wait lang. General's opinion. Wait lang. Search natin mga minamahal General's opinion. Opinion. Okay na. Wait lang. Kinasuhan to sa aking pagkakaalam. Okay. Wait lang. Mga minamahal. Wala na dito. Ito si Macanas. Macanas ang real name niya. Ito, retired AFP general na nagpakalat ng mapanirang post versus top official, kinasuhan. Kinasuhan na yan dati. Bakit buhay pa din yan? Bakit malaya pa din yung nagpe-fake news? Diba? Ano yung issue nito ni Macanas? Naghain ng kaso sa Quezon City Prosecutor Office si Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. laban sa dating general na ngayon ay vlogger. Ito ay may kinalaman sa mapanirang post sa social media ng vlogger na kumakaladkad sa pangalan ni Acorda at ni AFP Chief of Staff. Yung kay Browner, mga minamahal, I remember this issue. Ang sinampahan ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code as amended by RA 10591 in relation to Section 6 of Cybercrime Law ay si Johnny Lakas Samana Macanas. So, si Macanas, ang dating opisyal ng Philippine Army, may-ari ng YouTube page na The General's Opinion, nag-post na kinausap daw ni Acorda at Browner si Pangulong Bongbong Marcos para bumaba sa pwesto. Mismong si General Acorda ang nagsampa ng kaso. Ang pagsampa ng kaso ni Acorda ay isang patunay na kailangang respetuhin ang karapatan ng bawat isa. Ani pa dito, bagamat nire-respeto ang karapatan ng lahat ng tao sa pamamahayag ng kanilang saloobin laban o paborman sa kanino man o kaninong grupo na maging gobyerno, subalit ang pag-exercise ng karapatan na ito ay dapat na sa ilalim ng umiiral na mga batas. Paalala ng opisyal, huwag gamitin ng social media para lamang sa views o pagdami ng followers. So, hindi lamang ito sa kanya bilang PNP chief, kundi babala ito sa mga nagpapakalat ng disinformation. Dati nakasuhan na to, ba't parang malaya pa din gumagawa ng fake news? Kamusta yung kaso na to? Diba? Nakapag-bail ba? Well, kung sa bagay, yung cyber libel, bailable naman yan. Nakapag-bail ata, kasi dati nangihingi ito ng nangihingi ito ng pera, GCash, para daw sa kanyang kaso, tulungan daw itong si Macanas. Siguro nakapagpiyansa. Di wow. Diba? Mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Yeah, alright. It's Mia Ganalisyo nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.